Sa episode na ito ay aking tatalakayin kung paano ako naging investor dito sa bansang Canada. Nagsimula po ito noong taon 2015 kung saan napansin ko na medyo tumaas-taas na rin ang aking sahod, kaya nanghihinayang ako sa napakalaking kaltas na napupunta sa tax. Dito ko napag-alaman ang kagandahan ng RRSP, o Registered Retirement Savings Plan. Ito ay isang government initiative to encourage Canadians to save and invest for their retirement. In return, the government gives two valuable benefits. Una, ang perang mailagay mo sa inyong RRSP account ay pwede mong ibawas sa inyong taxable income. Pangalawa, lahat ng earnings from your RRSP are tax-deferred, ibig sabihin, it is basically tax-free until you decide to withdraw pagdating ng retirement. Pero dahil wala akong cash, umutang ako ng $5,000 sa bangko at ito ang ininvest ko under my RRSP account. Ito ang kauna-unahang investment ko sa Canada, a $5,000 mutual fund. During that time ay zero knowledge pa ako about investing kaya sunod sa NERN lang ako kung ano ang recommendation ng bangko. Nakakatuwa dahil ang unang investment ko ay galing sa utang, pero di naman ako nalugi dito dahil yung $5,000 na utang ay na-i-claim as deduction nung nag-file ako ng income tax kaya nagkaroon ako ng halos $2,000 na tax refund na siya naman ang additional na ibinayad ko sa aking utang. So in reality, $3,000 plus interest lang ang binayaran ko sa aking $5,000 na utang. Sa taong 2016 ay parang naulit lang ang nangyari noong 2015. Umutang ulit ako ng $5,000 sa bangko at idinagdag ko sa aking initial investment na $5,000, kaya naging $10,000 ito. Pero in addition to this ay regular din akong nag-i-invest ng $100 kada buwan, galing sa aking sahod. Kaya by the end of 2016 ay $11,200 ang actual money na na-invest ko. I also started educating myself about investing sa taong ito, by reading books and watching related channels sa YouTube. Ang taong 2017 marks the addition of my tax-free savings account or TFSA. Kagaya din ng RRSP, ang TFSA is a government-initiated account, kung saan lahat ng pera na nasa account na ito ay tax-free. Kaya lang, kagaya din ng RRSP, may limit din ang pwede mong ipasok dito kada taon. Isa pa, di mo ito pwedeng i-claim as deduction sa inyong taxable income. Pero ang maganda sa TFSA ay pwede mong ilabas-pasok ang inyong pera sa account na ito without incurring any penalty. So, towards the end of 2017 ay 80% ng aking investment ay nasa RRSP at 20% sa TFSA. Nag-open din ako ng broker's account, in preparation to investing in the stock market. Sa taong 2018, parang feeling ko ay tunay na akong investor. Nag-initiate ako ng savings program, where I targeted to save and invest at least 50% of my net income sa aking full-time job, which I readily met, kaya ito na ang naging constant target sa sumunod pang mga taon. Naging abala din ako sa pag-invest sa stock market na may halong gigil, kaya it was a rough start, pero sa bandang huli, ay natuto din akong mag-settle down, learn from my mistakes and move on. By the end of 2018, 75% ng aking portfolio ay nasa RRSP, and 25% naman ang nasa TFSA. In terms naman sa type of investment, 70% ay nasa mutual fund, at 30% ang naka-invest sa stock market. Ang taong 2019 ay continuation ng massive saving and investing na aking sinimulan noong nakaraang taon. It also marks the achievement of my first milestone, a 50,000 portfolio. It took me 5 years to achieve this milestone pero I think it is within the target, considering my financial situation sa panahong yun. Sa pagtatapos ng taong 2019 ay 60% ng aking portfolio ay nasa RRSP, and 40% sa TFSA. Overall, ay 50% ang naka-invest sa stock market at yung other 50% ay nasa mutual fund. Ang taong 2020 ay kapanahonan ng COVID-19 kung saan maraming restrictions ang nangyari sa buong mundo, pero nagpapasalamat pa rin ako dahil di gaanong apektado ang mining industry, kung saan ako nagtatrabaho. Hindi tumigil ang mining operations kaya hindi ko naranasan ang mawalan ng trabaho during that time kaya tuloy pa rin ang aking saving and investing activities.
Sa buwan ng September ng taong din yun ay nag-change ako ng employer for a higher salary and benefits kaya lalong tumaas ang aking savings. Pero bumagsak ang stock market during that time kaya minimal lang ang increase ng aking portfolio. 65% ay nasa RRSP at 35% naman ang nasa TFSA. Overall ay 65% ang naka-invest sa stock market and the rest are in mutual fund. Ang taon 2021 ang pinaka-productive so far sa aking investing journey dahil nadoble ang market value ng aking portfolio from last year. Sa kalagitnaan din ng taong ito ay narating ko ang aking second investing milestone, a $100,000 portfolio. Nag-expand din ako in terms of financial products dahil meron na rin akong pension plan, at ito ay in partnership with my employer. Nag-open din ako ng regular or popularly known as cash account, pero maliit lang ito dahil ito ay isang taxable account. So by the end of 2021 ay 47% ang nasa RRSP, 37% sa TFSA, 7% sa pension plan, at 9% sa regular or cash account. Sa taong 2022, another milestone was achieved, a $200,000 portfolio. Ito ay nakamtan sa pamamagitan ng continuous savings, at productive investments lalong-lalo na sa stock market. Sa taong ito ay 45% ng aking investment ay nasa RRSP, 40% sa TFSA, 8% sa pension plan, at 7% sa regular, or cash account. In terms naman sa klase ng investment, 75% nito ay naka-invest sa stock market, 10% sa mutual fund, 8% sa pension fund, at 7% sa regular or cash account. Ang taong 2023 marks another expansion sa aking investment, at ito ay ang opening ng aking US dollar investment in the stock market, at yung savings and investment ko sa Pilipinas, particularly sa Philippine stock market. Pero i-discuss ko ito sa separate na video dahil ang topic natin ngayon ay tungkol sa aking investment dito sa Canada. So sa taong 2023, 40% ng aking portfolio ay nasa RRSP, 42% sa TFSA, 12% sa pension plan, at 6% sa regular fund. Kung napansin nyo ay majority na ng aking portfolio ay nasa TFSA dahil gusto kong i-take advantage to the max ang pagiging tax-free ng investment na nasa ilalim nito. Finally, ang taong 2024 ay taon ng adjustment at rebalancing ng aking portfolio. Sabi nga nila, retirement is just around the corner kaya I decided to shift into a more conservative and stable portfolio. Ang aking mutual funds ay nailipat ko na into a more balanced and conservative funds. 80% naman ng aking investment sa stock market ay nasa index fund or exchange-traded funds kaya 20% na lang ang nasa individual stocks. Sa ngayon ay masasabi ko na isa na akong long-term dividend investor. So, in summary, yung $5,000 na initial investment ko 10 years ago ay higit $362,000 na ngayon. Maraming up and down na nangyari sa stock market sa nakalipas na taon, pero at the end of the day, it is still one of the best investment to grow your money. Sa ngayon ay 66% ng aking portfolio is invested in the stock market, 20% sa pension plan, 12% sa mutual fund, at 2% sa fixed income fund which is basically a high-yield savings account. Sa graph din na ito ay makikita ang exponential growth ng aking portfolio sa nakalipas na 10 taon. At yan po mga kababayan ang 10 taon kong karanasan bilang isang investor dito sa Canada. It is still a long way to go, pero balak kong mag-retire pag nakamit ko na ang $500,000 na portfolio. It might take me a couple of years para gawin ito, pero kakayanin. Salamat po sa panunood at mabuhay tayong lahat. Adios!